So mga kaibigan, Kai Sotto muli po nagpakitang gilas sa naging laban ng Yokohama kontra sa koponan ng Sun and Neo Phoenix. Game 2 nila mga kaibigan. Natalo pong Yokohama sa score na 92-99, pero nakita nyo naman yung consistency ng game ni Kai Sotto. Meron po siyang 23 points, 6 rebounds, 2 steal, 1 block, pero meron pong 3 foul mga kaibigan. Nakita natin nung first half, nung first quarter and second quarter, no, ay ibang performance ang naipakita ni Kai. Yung first 2 points kay Kai Sotto mga kaibigan, at dito po sa first quarter natapos yung game, meron po si Kai Sotto na 6 points, 1 steal, 1 block at isang rebound. Lamang dito yung Yokohama mga kaibigan, 25-21. Pero nakita natin dito po sa second quarter ay limited time si Kai Sotto, hindi masyadong ginamit si Kai, kaya naman dito nakahabol itong Sun and Neo Phoenix, no. Wala po kasing dumedepensa. Kapag nilalabas si Kai, automatically talagang umaandar or umaabante yung score ng kalaban. Pero dito sa second quarter, no, si Kai Sotto nakapagdala pa rin ng 12 points, 2 rebounds, 1 steal at isang block. Pero lamang na po ng 9 points dito yung Sun and Neo Phoenix. Sa third quarter, binigyan naman ng pagkakataon itong si Josh Scott, no, yung kapalitan na sentro ni Kai Sotto, pero walang nagagawa sa depensa. Hindi rin masyadong nakakapuntos. Unlike kay Kai Sotto, mahaba ang mga galamay, andaling pumuntos mga kaibigan, andali ring pasahan. So maraming nakapansin, hindi po masyadong pinapasahan ng bola si Kai Sotto. At itong si YouTube, si Oliver ay nagbabakawan sa bola. Dahil nga po patapos na ang season, nagpapakitang gila sila mga kaibigan. So kung titignan po ninyo, less appearance si Kai Sotto dito sa third quarter, pero biglang nakabawi pagdating nga po dito sa fourth quarter. Dito very intense talaga at crucial yung laban. So kung nakita ninyo, binalya si Kai Sotto doon nga po sa first half. Ito nga pong kanong import ng Sun and Neo Phoenix, nakita naman natin yan, pero pinalagan niya ni Kai Sotto. Binawian niya yan dito, no, sa fourth quarter ng game. Sa fourth quarter, ang taas ng stats ng ating pambatong mga kaibigan. Meron po siyang 23 points na, no, 6 rebounds, 2 steal, 1 block at 3 foul. Bago matapos yung game, ang gandang highlights naman ang naipakita ni Kai. Isa siya sa pinakamataas ng stats dito nga po sa Yokohama Big Corsair. At kung titignan po ninyo, ang ganda ng consistency ng play ni Kai Sotto. So hindi natin pwedeng isisi na dahil kay Kai Sotto kaya natalo ang Yokohama. Dahil kay Kai Sotto kaya kayang manalo ng Yokohama. Kaso ang problema, ang sistema po ni Coach Taketo ang nagiging problema para matuloy-tuloy yung pagkatalo. Kung ibinababad ba naman si Kai Sotto, binibigyan na napakahabang minuto, no, 3 fouls pa lang naman, natatakot na mag-take ng risk. But so far so good mga kaibigan, panalo man or matalo, basta mataas ang stats ng ating pambato na si Kai Sotto, okay na yan. Scouted na yan ng ilang mga teams, no, at makikita at na ipagmamalaki na yan ni Kai Sotto. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more Kai Sotto updates.